Tayo po ay naka-update sa pangyayari sa buong sanglibutan. Kahit saang ministry ang inyo pong buksan, mga kapatid. Napakarami po nating ministry. Mula AWR, mula po sa International Broadcasting Network natin sa Amerika, nakatutok tayong lahat ngayon sa paghahanda. At ito po ay nakatutok sa aklat ng Mateo 24. Okay, huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, malapit nang magtatapos ang kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Kaya tayo ay nakatutok sa atin pong gawain palagi. Kaya tayo ay naka-cross live sa atin pong kaibigan, kakampi po natin ng Light in the Dark Ministry, na kaakibat po natin sa gawain upang maghatid tayo sama-sama ng pabalita ng atin pong Panginoon. Tayo po ay dadako sa atin pong series na gagawin. So kung kailan man ito magtapos, kung abutin man siya ng 2 linggo, maganda po. Sapagkat atin po siyang iisa-isahin, atin po siyang tatalakayin, mga kapatid. Wala po tayong iiwanan sapagkat ito po ay gawain ng Panginoon at masusundan po tayo ng atin pong mga kaibigan. Tayo po ay nakatutok sa Mateo 24. Ngunit ang atin pong susing talata ay nariyan po sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5. Okay? So atin lang pong subaybayan yan kung yan ba ay tunay na karanasan at pangyayari sa atin pong sanglibutan. Ang Mateo 24, yan po ay mga bukang bibig ng atin pong Panginoon. Ang atin pong talatang sauluhin sa aklat ng 2 Timoteo 3:1 hanggang 5, yan naman po ay sulat ng atin pong mga alagad kay Timoteo na mula po kay San Pablo. So napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Napapansin niyo po ba sa series number 1, Civil in the Horizon? Ibig sabihin po ng civil, mayroon po siyang kinalaman sa batas. Mayroon po siyang kinalaman sa pangyayari sa atin pong inaabangang pangyayari. Tayo po ay nakatutok sa isang konstitusyon, isang batas na naumiiral sa atin pong bansa, na ito naman ay umiiral sa buong sanglibutan. Kaya civil in the horizon. Ibig sabihin po ng horizon, ito po ay nasa abot ng ating tanaw. Kaya isang batas na naaabot na ng ating mga pagtanaw, ng ating pananaw sa buhay. Kaya ang series number 1, nakatutok po tayo sa aklat ng 2 Timoteo 3:1. Ang sabi po roon, darating ang panahon na mapanganib. Yan po ang unang talata. Kaya ang atin pong panahon, mga kapatid, ay lagi po nating ipinapaabot na hindi po tayo nanirahan dito sa mundo na para bang easy lang, kundi ang atin pong pamumuhay na aabot na ng atin pong pananaw. Atin pong nakikita ang mga mangyayari na ito po ay nasa huling yugto ng panahon at kasaysayan ng atin pong mundo. Eh, napakabuti ng Panginoon. Ito po ay nakahango sa banal na kasulatan at ito po ay pinatunayan ng atin pong manunulat na si Mrs. White na tayo pong lahat ay nandito na sa huling panahon ng atin pong paglilingkod. Napakabuti ng Panginoon bawat isa sa atin. Sapagkat hindi po siya nagkukulang para po sa ating gawain. Ina-update tayo, mga kapatid, kung ano ang nangyayari kahit dito sa Pilipinas ngayon. Susundan po nating mabuti. Kumbaga, nanunood lang tayo ng balita. Pero itong nararanasan natin ngayon sa ating bansa, hindi ito basta-basta. Darating at darating ang panahon, mga kapatid, na hindi na mapipigil yan. Sapagkat kung kayo po ay nanonood ng balita, tayo po ay magpapatuloy, atin pong ilabas ang atin pong PowerPoint. Tayo po, kung nanonood ng balita, sundan lang po natin kung ano ang nilalaman at pangyayari dito sa Pilipinas. Ang buong akala ng iba, mga kapatid, ito po ay isang sabuatan lamang, conspiracy. Pero kung atin pong lalaliman ang atin pong pag-aaral, tayo po ay napapaloob sa isang pangyayari, may isang karanasan na mararanasan pa
ng mga tao sa mundong ito. Tayo po ay nasa sa ilalim ng isang batas lamang. Okay? Kaya civil in the horizon. Pansinin po nating mabuti ang bawat pananalita at nangyayari sa atin pong bansa. Dito lamang yan sa bansa natin, mga kapatid. Noong nakaraang araw, sinusubaybayan ko po yan. Kahit ako'y nandoon sa Bulacan noong Sabado, sinusubaybayan ko kung ano nga ba ang tunay na dahilan at pangyayari, bakit ganito na ang nangyayari sa atin pong bansa. Pansinin niyo po, at kayo po ay laging nakatuon sa inyong mga telebisyon at sundan po natin ang atin pong mga series dito po sa ating eklesya sapagkat ito ay isang hudyat para tayong lahat ay magising na lalo at lalo tayong lumapit sa atin pong Panginoon sapagkat ang pangyayari ngayon sa buong sanglibutan nandito na sa atin pong bansa. Kaya hindi po nagkamali, kapatid, ang banal na kasulatan. Lalo tigit nakatutok tayo sa aklat ng Mateo 24 na darating ang pinakamalaking kaguluhan at kapighatian. At ito na ang simula ng atin pong kinakaharap. Napansin niyo po ba kung ano ang kalagayan ng ating gobyerno dito sa ating bansa? Di ho ba ang atin pong nakaraang presidente, ito po ay close friend, very close. Kumbaga, nandyan ang kanilang samahan sa una. Kaya ang samahan po nila, kapatid, first time in history, lalo na si Inday Sara at si Presidente Bongbong, first time in history sa Pilipinas na umabot ang kanilang boto ng 31 million votes, 581 ang kang Inday Sara. Kang Bongbong Marcos, mga kapatid, nung nakaraang eleksyon, umabot siya ng 31 million votes, 73,000. Mas malaki pa ang sa Vice President. Pansinin po natin, first time in history yan na nangyari dito sa Pilipinas. Ganun kalaki at ganun kalakas ang kanila pong samahan, ang kanilang unit team, sapagkat mayroon silang isang tumbok na ito ay pagagandahin ang atin pong bansa. Nangyari ho ba sa kanilang eleksyon? Yes, nangyari. Pero tingnan po natin, in the horizon, dito po sa natatanaw at naabot-tanaw ng pangyayaring ito sa atin pong bansa, ano ang nangyari sa kanila ngayon? Ito ba ay mayroong kinalaman sa civil in the horizon? Kasi ang sabi po ng aklat ng Timoteo, ikalawang Timoteo 3, 1 hanggang 5, nasa panahon tayo ng mapanganib. Di ba ho ba, mga kapatid? Kung atin pong mapapansin, mapanganib ang atin pong panahon. Bakit? Sila mismo na mga leader natin nagsimula sa kaguluhan. Tingnan mo naman ang bangayan nila. Kung manood ka nitong SONA ng ex-president po natin, napakasakit ng kanyang binitawan na pananalita laban sa kanyang kaibigan. At ganun din naman, ang nasa likod, kapatid, ng atin pong administrasyon, ito po ay nasa likod nito ay isang pamamahagi ng pagbabago na baguhin ang batas ng Pilipinas. Now, civil in the horizon, series number 1. Ito po ay ating iisa-isahing tatalakayin. Baka sabihin, oh, nagmamarunong na naman yan. Mayroon na namang alam sa batas. Kapatid, hindi tayo abogado. Tayo po ay ibabaling sa banal na kasulatan. Hindi na natin abutin kung anong mayroon ang batas na umiiral sa sanglibutan. Kundi ibaling natin sa banal na kasulatan na ito'y pinatunayan ng Biblia mismo na tayo ay nandito sa mapanganib na panahon. Mapanganib na buhay natin sa kalagayan po natin. Kaya dito tayo magsisimula sa Pilipinas kung ano na ang nangyari. Bakit galit na galit si Presidente Duterte sa sitwasyon natin ngayon? Kasi ang atin pong institusyon sa Pilipinas, tandaan natin, kaya inuna natin ang the most powerful nation kasi nakapattern tayo sa United States of America. Demokrasya tayo, kapatid.
Pero tingnan ninyo ang nasa likod ng pangyayari, bakit nagkaragulo mula sa sandigang bayan, sa mga kongresista, hanggang sa Senado, hanggang sa pinakamataas na katungkulan ng bansa natin, sa presidente, involved dyan. Kasi mayroong kinalaman ito sa batas. Kaya civil in the horizon, abot tanaw na natin kung ano ang mangyayari pa sa susunod na yugto ng atin pong buhay dito sa sanlibutan. Kaya ang kanya pong ipinaglalaban, kapatid, ng atin pong ex-president Duterte ay ang demokrasya. Sapagkat ang ibig sabihin po ng demokrasya, mayroon tayong kalayaan na pumili. At ang batas na demokrasya, kapatid, yan din po ay nakapattern sa United States of America. At marami pong mga malalakas na bansa na sila po ay democratic nation. Sila po ay demokrasya. May kalayaan sa pagpili. Sa panrelihiyon, ang pag-uusapan, mayroon tayong kalayaan na pumili kung ano ang ating paglilingkuran. Kung sino ang ating paglilingkuran, bugso ng ating damdamin kung sino at kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos. Yan po ang demokrasya. May kalayaan tayo sa pagpili kung sino ang atin pong paglilingkuran na Diyos. Pero ang nangyari ngayon sa Pilipinas, kapatid, babaguhin ang ating institusyon. Babaguhin ang takbo ng ating batas. At ang nasa likod nito, kapatid, tandaan ninyo, pinayagan ito ng atin pong bansa na pumasok dito ang tinatawag nilang People Initiative o PICC. Galing po yan sa Amerika. Na ang pagpasok dito sa atin, mga kapatid, babaguhin ang atin pong institusyon. Especially, babaguhin ang takbo ng ating batas, yuyurakan, kapatid, ang tinatawag na demokrasya. At ito ang atin pong sinusundan na sa pagkawala ng kalayaan sa pagpili kung sino ang ating pinaglilingkuran, yan magsisimula, kapatid, kung anong kaguluhan ang mangyayari sa susunod na kabanata. Ito nga ba ay nasa banal na kasulatan at ito nga ba ay sinuportahan ng atin pong mahal na manunulat na si Mrs. White? Yes, of course, kasi tayo ay nandito sa huling panahon at yugto ng kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Matatapos na ang kasaysayan ng mundo, kapatid. Kaya ang anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, lagi tayong naka-update kung ano ang mangyayari sa ating sanglibutan. Purihin ang Panginoon, kapatid, sapagkat ang buong akala natin, nandito lang yan sa Pilipinas. No! Buong mundo yan umiiral. Atin siyang subaybayan, atin po siyang sundang mabuti, sapagkat tayo po ay nasa civil in horizon ang atin pong kalagayan. Kung noon, tinatago nila ang usapin na ito, ngayon po ay lantad na. At ang susunod na pangyayari nito, kapag yan napalitan at nayurakan ang demokrasya, na yan din ang niluluto ngayon sa Amerika. Kapag yan ay napalitan, tayo ay lalakad sa isang batas lamang. At ang batas na ito na atin pong susundin, ang nasa likod, kapatid, mamaya-maya ng konti, malalaman lang natin, mga slide lang, dito po sa series number 1, bubuksan natin ang isang daanan kung bakit ito ay mangyayari talaga sa ating mundo. Kasi ito ay nasa banal na kasulatan. At sinabi na po ng lingkod ng Diyos na si Mrs. White na ito na ang pinakahuling yugto ng kasaysayan ng atin pong mundo. Ang bangayan, natural lang po yan. At mayroon pong pinaglalaban na prinsipyo. At ang prinsipyo na pinaglalaban ng bawat isa, ito po ay mayroong mapanganib na mangyayari sa atin pong mundo. At ang mapanganib na ito ay nariyan sa 2 Timoteo 3:1 hanggang 5. Bakit? Maibigin sila sa kapangyarihan, maibigin sa pananalapi. Sila'y mga suhail, hindi sumusunod sa mga payo ng mga magulang
at sila mga kapatid ay mayroong mga pananalita na laban sa Diyos. Mga minamahal, mga kapatid, series number 1. Galing sa mga kongresista, patungo sa mga senador, patungo sa kanilang pinaka-commander-in-chief, mayroon pong bahid dyan. Bakit ganon ang mangyayari at magbabago ang atin pong institusyon. At sa pagbabago na ito, kapatid, maraming hakbang ang gagawin. Biro mo, rally doon, rally na dito. Manood kayo, mga minamahal. Atin pong sundan ito. Bakit? Ito na kasi ang hudyat na kampo sa kampo magkakasama, ngayon nagkanuluhan. Nasa banal na kasulatan? Yes. Darating ang panahon na mapanganib, magkakanuluhan yan. Kahit magkapatid sa laman at dugo, magkakanuluhan yan bandang huli because of politics. Politika pa lang po yan ang pinag-uusapan. At ngayon, eto, nandito tayo sa isang mapanganib na mangyayari sa atin pong bansa. Ikalawang Timoteo 3:1, datapwat alamin mo ito. Kanino ito sinabi? Sa atin pong lahat. Ito na ang pinakahuling buhay natin, kapatid, sa paglilingkod. Pero hindi natin pinapangaral dito na aabutan tayo ng Panginoon, na buhay tayo. Basta tayo ay naka-update lang. Kung anuman ang kagustuhan ng Panginoon, yan ang masunod. Ang mahalaga, ihanda natin ang atin pong mga sarili, sapagkat ang atin pong kaligtasan, kanya-kanya po tayo. At ano ang nagiging galaw ng Iglesia ng Panginoon at ano ang kanyang sinasabi sa huling mga araw. Ito yung paghahanda ng mga anak ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi natin. Mapanganib po ang ating mundo. Sila'y mga malulupit, sila'y mga walang habag, marahas, mga mayabang at walang takot sa Diyos. Kasi nasa kapangyarihan, kahit anong gagawin nila dyan, mga kapatid. Kaya tayo, civil in the horizon. Mayroon pong sinasabi ang atin pong mahal na manunulat. Selected Messages, page 39. Atin po siyang namnamin at atin pong isa-isahin, mga kapatid, kung ano ang kanyang ipinapaabot sa atin. Those who dig beneath the surface discover the hidden gems of truth. The Holy Spirit is present with the earnest sculpture. Its illumination shines upon the word, stamping the truth upon the mind with a new, fresh importance. The churches is filled with sense of peace and joy and before filled. Atin pong kunting bigyan ng Tagalog, kapatid. Yung ikang mga naguhukay ng malalim, siya po yung makakatagpo ng kayamanan. Ibig sabihin, hindi lang sa surface ang ating titingnan. Okay? Civil in the horizon, abot tanaw na ang pangyayari. Pero ang sabi po ng ating manunulat, ating huhukaying mabuti, laliman natin ang ating pag-aaral, sapagkat dito tayo makakatagpo, mga kapatid, ng kayamanan. Hindi kayo makakatagpo ng kayamanan dyan kapag nasa itaas lang tayo, nasa surface lang. Matatagpuan natin kung ating lalaliman ang atin pong pag-aaral sa banal na kasulatan. Bakit sinabing mapanganib ang atin pong mundo? Kailangan po natin ito, sapagkat ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, wag lang doon sa ibabaw, kundi halukayin po nating mabuti. Siyempre, kasama natin ang banal na Espiritu sa atin pong paghuhukay ng katotohanan. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. At doon natin makukuha ang tunay na alin? Kapayapaan. Doon natin matatagpuan ang alin? Ang tunay na kasiyahan na ang ating mararamdaman sa atin pong mga puso. Bakit? Itong ating ginagawa, kapatid, nasa update tayo palagi, araw-araw, kung ano ang nangyayari sa atin pong sanglibutan. Okay? So dito po natin, atin lamang siyang
bigyan ng background ng atin pong series number 1. It is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to a side issue. Alam niyo po mga kapatid, kapag mag-uusap na tayo ng tungkol sa propesiya at tungkol sa paghahanda ng mga anak ng Diyos at tungkol sa pangyayari, napakatalino ng kaaway ng Diyos. Kasi hihilain ang ating mga isipan sa ibang mga isyu sa buhay natin. Kaya itutok lang po natin, ang kanya pong panukala sa tao ay i-divert ang ating atensyon doon sa pag-aaral tungkol po sa pabalita ng 3 anghel. Para lang ang atin pong pananampalataya at ang atin pong pagkakilala sa ating Panginoon ay magiging bansot. Mababa. Kasi tayo'y sumusunod doon sa panghila sa atin ng sanglibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay narito. Huwag tayong magpadala sa mga idea at sa mga pamamaraan ni Satanas na ito po ay kanyang panghila sa loob ng Eklesia. Tayo po ay nasa civil in the horizon. Ang civil law, ito po ay nag-originate ito. Original ito na nanggaling sa bansang pinanggagalingan ng isang batas na malupit. Ito po ay mula sa Italy, sa France, nandiyan po yan. Ito po ay tumutukoy sa isang batas. At mayroon tayong tinatawag na civil war. Ibig sabihin, mayroong hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Kaya after nito, yung pinaglalaban ngayon sa Pilipinas, na kailangan hindi natin walain ang demokrasya at ang ipapalit ay hindi na demokrasya, parlamentary na. At isa na lang ang masusunod. At ang lahat na yan, kayang idikta. Ayaw yan ng ex-president at ayaw ng mamamayang Pilipino yan. Bakit? Tayo po ay namuhay na demokrasya. Pero tandaan po natin, walang magagawa kung sino man, mga kapatid, ang uupo diyan at kung sino man ang makikipaglaban sa demokrasya. Kasi nasa banal na kasulatan yan, kapatid, na darating ang panahon, mawawala na ang kalayaan ng isang tao kung sino ang pipiliin niya. Susunod tayo sa isang batas na lamang at ang batas na ito ay nagmumula na yan sa pinakamataas at tinitingala ng buong mundo ay ang Vatican City at ang United States of America. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay nasa isang malaking pagbabago. Sa Pilipinas ay charter change. Sa United States of America, at yan ang niluluto sa buong sanglibutan, ito yung tinatawag na climate change. Lahat po yan may change. At hindi po yan po pwede, kapatid, na hindi nila isa sa ilalim ng batas yan. Kasi kapag ang gobyerno na ang magdidikta sa buong sanglibutan, mawawalan tayong lahat ng kalayaan kung sino ang ating pipiliin. Kaya mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, tutunghayan po natin ang nangyayari sa ating bansa. Tutunghayan po natin kung ano ang nangyayari ngayon sa buong sanglibutan. Tutunghayan po natin ang galaw ng the most powerful nation around the world ay ang United States of America na ito na ngayon ang gumagalaw. Pansinin niyo po yung date, kapatid. January 31, 2024. Okay? January 31, 2024. Itong tao na ito, kapatid, itong tao na ito, si John Podesta, siya yung ipinalit ngayon na magiging ambassador ng United Nations. Na ang nagdeklara niyan ay ang United States of America President Biden. Sino siya? Ano ang kanyang katungkulan? Ano ang kanyang gagawin? Ano ang kanyang batas na dinadala? Na ito ay isang pagbabago ng isang batas sa buong sanglibutan. Even the Philippines, kasama riyan, because we are under the umbrella of Constitution in the United States of America. Nasa ilalim tayo, kapatid, ng pamamahala na ito. At ang pamamahala na ito,
sino man ang lalaban na kanyang dala na baguhin ang ating institusyon, wala po tayong magagawa dyan. Kahit sinong tao dito makapangyarihan, kahit sinong bilyonaryo sa buong mundo na ito, walang pwedeng kumontra at magbago at kukontra sa batas na yan. President Biden to name John Podesta as the top US climate diplomat to replace John Kerry. Si John Kerry is a Catholic man. Itong si John Podesta, Katolikong dako. Pero best friend siya ni Pope Francis. Mga kapatid, mga kaibigan, i-update lang natin kung ano ang nangyayari sa ating sanglibutan. Nandito na sa Pilipinas ang isang malaking kaguluhan na yan. Pagkatapos niyan, ano ngayon ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos? Mga kaibigan, mga minamahal po namin, dito po sa aming mga taga-subaybay, sunod-sunod lang natin, subaybayan lang natin, sa bawat talata at sa bawat pangyayari ng atin pong sanglibutan, ito po ay naisusulat na sa banal na kasulatan na tayo po ay nakakatira na sa panahong mapanganib ng atin pong sanglibutan. Series number 1, series number 2, mamayang hapon, Civil in the Horizon. Sundan po nating mabuti para atin pong malaman ang atin pong kalagayan bilang tayo ang mga anak ng atin pong Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Amen.